Hello, hello mga mamshi. Good morning. So, Ohio na rin po sa inyo. So, today's video, kasi may field trip po si Reggie. So, ayan, nagising na tayo ng 5. 5 talaga kami nagising. So, 5:30 na. So, magpre-prepare na ako ng kanyang dadalhin sa kanyang ubento. So, ayan, pinakain ko na rin siya ng kanin at pinaligo ko na siya. Para naman may laman ang tiyan niya pagdating niya dun sa school. Kaysa naman baka kasi mahirap walang laman ang tiyan niya. So, nag-wait na lang kami ng oras. So, and then, nandito nakarating na kami sa school. Actually, yung school nila, sa likod lang ng bahay namin. So, napakadaling makapunta sa ano. Umalis kami ng bahay, mga siguro 6:30 na. So, nakarating kami sa school, wala pang 5 minutes. So, ayan, bit-bit niya yung malaking bag. So, nakakaawa man tignan para siya mapuputol na yung buto niya. So, ayan, hindi kasi pa pwedeng basta-basta dadali mo yung bag nila. Kasi alam mo naman dito sa Japan, napaka-independent ang mga bata. Hindi mo sila basta pwedeng anuhin masyado na anong tawag doon, yung parang binibaby-baby mo. So, kailangan matuto sila ng mga ganyang magbibitbit sila ng mga ganyang bags na mabibigat. So, 3 days silang wala. So, ayan, pupunta sila dun sa Tochigi. Yan ang field trip nila, mag-hiking sila. So, parang konti lang yung mga sumama, no? Pero, sa totoo lang kasi sa ngayon, kasi nakakatakot na rin sa Japan talaga yung mga lindol-lindol na yan. Pero, syempre, ang Japan kasi medyo safe pa sila kahit papano at alam nila yung kanilang ginagawa. Hindi naman nila ipupush yung field trip na yan kung alam naman nilang delikado sa mga bata, diba? So, ayan, kumpul-kumpul, so may meeting na sila maya-maya. So, and then, ayan na yung grupo niya ng mga tignan nyo naman, no, lahat yan Japanese, ha, walang dyan. So, kung tutusin, as anak ko lang ata yung Pilipino dyan na puro. So, ayan na yung mga, nila yung mga boshi, yung sombrero nilang dilaw. So, ayan, magpo-form na sila ng line dahil pupunta na sila doon sa kanilang bus. Actually, yung bus nila wala dyan sa ng loob ng school. Nandun pa yan sa labas kasi hindi naman kakasya yung bus kasi malaki yung bus nila doon. Malaki yung bus nila. So, kung titignan nyo, talagang ako naaawa doon sa bigat ng bag niya. Pero, wala kaming magagawa. Ayan, kung gusto nyo kong bibitin niya na hanggang doon sa bus magagawin ko. Pero, hindi po pwede. So, ayan na, nakapilan sila. Sila yung nakauna doon sa bus na Yan. Actually, yung nasa likod na teacher nila, teacher yan ng anak ko na kambal nung grade 3. So, ayan, mga may higpit din sila. Pero, ayan, prepared na sila. So, look naman, ilang teachers ang kasama. So, medyo, pa rin, diba? Safe sila. Hindi ka magkakaba-kaba sa mga nila na hindi ka mag-iisip na baka anong mangyari sa kanila dahil marami silang kasama. So, yung mga parents nandito din sila naghihintay na lang din. Sinahatid nila. Lahat yan, ihahatid namin sila sa bus. Nilakad ko talaga yan, naglakad kami. Pero hindi naman kalayuan din naman yung bus na sasakyan nila. Ang hirap din pala mag-voice over, no? Hindi din ako, talagang ayoko. Dahil mahika kasi ako. Ang tanga. So, ayan. So, ayan na nga mga mamshi. Nandito na tayo. Natatawid na sila. Actually, nakita nyo yung mga bus. So, ayan yung mga bus. So, ayan yung mga nanay. Store watcher. So, ayan, nakatawid na sila. Alam mo naman dito sa Japan, kapag stop ang stoplight. So, ayan. So, pinay-stop nila yung kalahati dahil nga mag-red na yun doon. Hindi pwedeng lahat lalabas. Hindi pwedeng lahat tatawid porket field trip or mga bata, hindi pwede. Pag rule sila ng stop yung Shingo, ano ba sa Tagalog? Ayun talaga, nabububo na tayo sa Tagalog. Stoplight yan. So, yung nakikita nyo, yan yung first bus nila. Yan nakasakay din si Kuya Reggie ko. So, yan siya uupo. So, tatawid ako dun sa kabila dyan dahil dito sa bungad na nakikita nyo, hindi siya dyan Dun pa siya sa kabilang side. So, dyan tayo pupunta mamaya. So, ngayon dito, inaaurahan ko lang kung ano yung mga ng mga bata. So, actually, mapapalate ng onti yata yung lakad nila dyan kasi may batang hindi maganda yung pakiramdam. So, akin yan, hindi ko na siya pasasamahin kasi mas nakakaawang tignan. Pero, pinush pa rin ng magulang. And okay naman daw doon sa yung mga, yung medics na naandun. Okay naman, kaya naman daw ng bata. Yun. So, ayan, dyan na tayo sa may nila. Ilang hours pa. Imamakit pa rin yung mga bata. Yung nila yung mga, yung mga 3 bus na sasakyan nila. Ang alam ko, pupunta sila ng Tochigi. Yung sa Tochiken, mag-hiking sila, maglalaro sila sa kawa. Ano ba sa Tagalog ng kawa? Is parang tubig sa lake, ganun. Maglalaro sila doon. At ayan, may umipalpan truck, diba? So, ayan. Yan ang gagawin nila in 3 days sa mga bata. Hindi kagaya sa atin talaga. May bayad din kasi yan kasi siguro yung iba hindi sumama. Kung ako lang tatanungin kasi ayoko din sumama.
siya. Kaya lang syempre gusto ko ma-explore niya yung buhay ng grade 5 naman. Namdaman niya yung field trip na yan. So, hindi na lang pwedeng lagi siya nasa bahay. So, ano yan, Natsuya-sume kasi ngayon. So, sabihin ng summer vacation at 28, balik na lang nila ng school. Kaya hinayaan ko na siyang sumama doon at may bayad kasi yan. Siyempre, medyo ukani kakaro or magastos, kumbaga. Totoo lang, ang hirap pala mag-voice over no, na kailangan mo pala talagang magkimadama. So, by the way, so ayan na, mag-aano na sila dyan. Nag-ready na at aalis na yung bus nila. Ayan kung makikita nyo, kung mapapasin nyo dyan po si Reggie. Nakaupo dyan. At maya-maya aalis sila. Medyo nahinto lang na onti kasi merong babaeng bata na sumama yung pakaramdam at nagsususuka para kailangan nila ng ma-sure nila talaga. So, ayan, ang alam ko, aalis na sila dyan. So, ayan na nga, umalis na sila at nagbababay. Bye-bye, Kuya Reggie. Ingat. So, actually, ang balik nila is Friday. So, parang 2 days and 3 nights lang sila. Ay, 2 nights. 3 nights. O, tanga-tanga lang. Peg, diba? So, ayan na yung second bus. May extra kasi dyan. So, ayan na mga momshi. At ako'y magpapaalam na. Bye-bye sa inyo, guys. Mga momshi, bye-bye. Keep safe. Mwah.